Kabanata 1851. Si Harvey York ay mukhang walang malasakit at dahan daw ang sinabi, tunay na ikaw ang numero 1 pumapatay sa ilalim ni Lucas Jean. Ngunit hindi ka tapat sa kanya, at ang iyong tanging katapatan ay sa kanyang pera. At ang isang taong katulad mo, upang lumayo ng hindi nasugatan, tiyak na mapapalapit mo ang iyong mga card. Karamihan sa mga bagay na nais kong malaman ay mga lihim, ngunit sa iyong pagkakakilanlan, sigurado akong alam mo ang tungkol sa kanila. Harvey, binababa mo. Umiling-iling si Lebron. Nag-iingat ako ng ilang mga bagay para sa aking sariling kaligtasan. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi kinakailangan. O sa halip, dapat na hindi sa akin ipinaalam ni Prinsipe Jean ang mga mahahalagang bagay na iyon. Kaya, huwag mong sayangin ang iyong oras sa akin. Ngumiti si Harvey, talaga. Pagkatapos ay hindi natin pag-usapan ang bagay na ito na walang kaparerekan. Hilingin ko sa iyo, kung namatay ka, sino ang mag-aalaga sa iyong asawa at pamilya? Hindi mo kailangang sabihin sa akin na mayroon kang isang account sa ibang bansa at ang pera sa loob nito ay sapat na para sa kanila na gugulin ang nalalabi nilang buhay. At ang account na ito ay na-freeze na sa ngayon. Nagpakita si Harvey ng isang screenshot sa kanyang telepono sa kay Lebron pagkatapos magsalita. Kumibot ang mga talukap ng mata ni Lebron. Sobrang pamilyar siya sa account sa screenshot. Ito ay ang kanyang offshore account na binuksan niya. Dahil maaaring makuha ni Harvey ang kanyang account, madali rin niyang ma-freeze ang kanyang account mula ngayon. Gayunpaman, kahit na, iginiit pa rin ni Lebron na mamamatay siya. Kahit na freeze mo ang aking account, kaya ano? Hindi ko ito magagamit. Talaga, pagkatapos ay gagamitin nila ito. Nagbago ulit si Harvey sa isa pang screenshot. Ang isang puting babae at isang maliit na batang babae ay nasa loob nito, at tila naglalaro sa isang villa na estilo ng Nordic. Sinabi ni Harvey ng walang pag-iingat, kahit na ang isang permanenteng neutral na estado ay ligtas, kung ang isang tao ay mamamatay sa bahay, ang lokal na pulisya ay maaaring hindi makahanap ng anuman, tama. Nang inag si Lebron at sumigaw, Harvey, ikaw ay isang demonyo. Tayo, na mga gangster, ay hindi dapat makikisali sa mga pamilya natin. Paano mo ito magagawa? Ngumiti si Harvey ng walang pag-iingat at sinabi, huwag kailanman makisali sa pamilya natin. Nang tanungin ka ni Lucas na patayin ang buong pamilya ko, nagpakita ka ba ng anumang awa? Ngunit huwag mag-alala, ako ay isang taong may integridad. Talagang kinamumuhian ko ang pagkilos laban sa kababaihan at mga bata. Pagkatapos lamang ay maaaring makapagpahinga si Lebron. Gayunpaman, narinig ko na pinatay mo ang mga Islanders upang matulungan si Lucas na limasin ang ilang mga hadlang sa mga nakaraang taon. Kung ibebenta ko ang intel na ito sa mga Islanders sa isang mataas na presyo, nagtataka ako kung magkano ang makukuha ko. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Lebron. Naniniwala siya na ang mga taong tulad ni Harvey ay hindi sasalakay sa mga kababaihan at mga bata. Gayunpaman, ang Islanders ay iba. Ang mga taga-Islander ay hindi nagmamalasakit sa pag-iingat. Ilan lamang ang mga tao na tunay na makamit ang tinatawag na espiritu ng Bushido. Kung malaman ng mga taga-Islanders kung nasaan ang kanyang asawa at anak na babae. Sa sandaling ito, si Lebron ay nanginginig ng buo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Naglaro lang si Harvey sa kanyang telepono habang naghihintay. Kung hindi ko makuha ang mga sagot na gusto ko sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ang impormasyong ito ay nasa kamay na ng mga Islanders. Nangyayari na ako ay nagkaroon ng numero ng Shindanwei sa akin. Pagkatapos ay pinindot ni Harvey ang ilang mga numero habang nagsasalita siya. Lumipas ang ilang minuto, sa wakas ay pinindot ni Harvey ang pindutan ng telepono nang dumating ang pagtanggap ng tawag. Kumusta, salamat sa pagtawag sa Shindanwei Budokan. Ehang ito kaagad. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Namutla ang mukha ni Lebron, at seryoso ang tono niya.
Lamang kapag si Harvey York ay nag-aalaga sa kay Lebron. Si Justin Walker ay nakatayo sa labas ng operating room sa Fraternity Hospital, at ang kanyang kutis ay kakilakilabot. Ang mataas na iginagalang na mga doktor sa mordo ay nakapaligid sa kanya, kasama na ang banal na kamay, siruhano ng utak, ang tunay na master, ang cardiologist, at iba pa. Bihira para sa mga taong iyon na magtipon. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nakasimangot sa sandaling ito. Tumingin si Justin sa X-ray sa harap niya. Ang kanyang mukha ay nagiging mas madilim na madilim. Dr. Frost, lumabas na ba ang mga resulta? Ilang oras na ang lumipas. Natatakot ako na hindi mabubuhay ang aking asawa kung ito ay magtatagal. Sa sandaling ito, ang mukha ni Justin ay lubos na nakatago. Sa nagdaang mga oras, ang kalagayan ni Angelina John ay umunlad ng maraming beses, at maaari pa rin siyang gumalaw. Gayunpaman, ito ay bunga ng pagbabayad ng isang malaking presyo. Ang tinatawag na pagiging mas mahusay ay lumilipas, tulad ng isang firefly sa tag-init, na ginagawang desperado ang mga tao. CEO Walker, hindi ito nais kung hindi makabuo ng isang plano. Ngunit hindi pa namin nahanap ang sugat ng sakit ng iyong asawa. Ang isang doktor na tila nasa kanyang 50 ay sumagot ng time team. Kung hindi natin mahahanap ang sugat, hindi kami maglakas loob na gumana sa kagustuhan. Ito ay dahil kahit na nagpapatakbo kami, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Lahat ng magagawa namin ngayon ay tinutugunan lamang ang sintomas ngunit hindi ang dahilan. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na sa isa pang 20 oras, gagawin ni Lady Walker ang maging vegetative. Sa oras na iyon, natatakot ako na siya ay patay na ang utak, at kailangan niyang umasa sa mga aparato upang mabuhay. Kaya, CEO Walker, maaari mong talakayin kay Lady Walker sa natitirang ilang oras. Minsan, ang euthanasia ay mas mahusay kaysa sa pagiging isang buhay na patay sa kanyang buong buhay. Ito ay magiging walang katapusang pagpapahirap para sa parehong partido. Bumantong hininga si Dr. Frost matapos itong sabihin. Bilang isang doktor, inaasahan niyang mailigtas si Angelina mula sa isang pangkalahatan o pribadong pananaw. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung saan magsisimula. Kung ang operasyon ay isinagawa ng walang katiyakan at namatay si Angelina. Natatakot si Dr. Frost na si Justin ay papanagutan siya. Sa oras na iyon, tiyak na ikinalulungkot niya ito. Ang mga mahuhusay na doktor ay nagpahid ng malamig na pawis at tumanggaw din matapos marinig ang sinabi ni Dr. Frost. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sakit, at talagang hindi nila alam kung paano mahawakan ang ganitong sitwasyon. Sumimangot si Justin at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi sa sandaling ito, lahat ng tao ay narito ay ang mga sagradong kamay sa medikal na mundo ng mordo. Sa napakaraming mga konsultasyon, imposible bang hindi mahanap ang sugat? Ngunit malinaw naman na mayroon kang paraan upang maibsan ang mga sintomas ng aking asawa ngayon. Kung ito ang problema ng kagamitan o pondo, huwag mag-alala, ibibigay ko ito. Kailangan ko lang kayong makabuo ng isang plano. O sa halip, kayo, ang tinatawag na sagradong mga kamay ng medical, ay basura lamang at hindi nyo malulutas ang maliit na problema. Si Justin ay kumalas, na may nakamamatay na hangarin na lumabas mula sa buong katawan niya. Samantala, ang temperatura ng operating room na ito ay tila bumaba ng kaunti. Ang pangkat ng mga doktor ay nagbubuhos ng malamig na pawis. Sa mga kaso ng pagpapagaling ng isang malaking shot, tiyak na makakakuha sila ng maraming mga benepisyo kung magtagumpay sila. Gayunpaman, sa sandaling nabigo sila o hindi makagawa ng isang plano, magtatapos sila ng masama. Medyo nagulat ang ekspresyon ni Dr. Frost. Gayunpaman, siya ay nangatuwiran pa rin, CEO Walker, hindi ito nais naming gawin ang aming makakaya, ngunit talagang hindi namin kayang gawin ito. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Nagpadala na ako ng isang tao upang anyayahan si Senior Oscar Armstrong,
ang pambansang doktor ng dakilang bansa H. Hanggat ang matandang lalaki ay handang magtrabaho, kung gayon walang ganap na problema sa paggamot sa sakit ni Lady Walker. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang marinig ang tatlong salitang Senior Oscar Armstrong, pinakawalan ni Justin Walker ang isang buntong hininga. Narinig ko na hindi umalis si Senior Armstrong sa Walsing. Sigurado ka ba talaga tungkol doon, Dr. Frost? Oo, maraming taon na kaming magkaibigan. Dapat kong anyayahan siya kung ibababa ko ang aking ulo at humingi sa kanya. Ang kutis ni Dr. Frost ay lumala ng kaunti. Ito na lang. Ano? Bumagsak muli ang ekspresyon ni Justin. Kamakailan lamang ay nakipag-ugnay ako sa kanyang katulong. Sinabi ng katulong na si Senior Armstrong ay kasalukuyang gumagawa ng isang pangunahing operasyon at hindi niya alam kung kailan ito matapos. At walang pinapayagan na makagambala habang ang operasyon na iyon ay nasa proseso. Kaya, kahit natiwala ako sa pagpapalam kay Senior Armstrong na dumating, kailangan nating maghintay hanggang matapos ang operasyon. Bukod dito, kailangan niyang kumuha ng flight. Pinakamahusay na sitwasyon ng kaso, ang pinakamabilis na maaari niyang pagdating ay pagkatapos ng 24 na oras. At si Lady Walker ay maaaring hindi tumagal ng 24 na oras. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Dr. Frost. Kung ito ay ibang tao, maaari pa niyang utusan ng ibang partido na pumunta sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang kinakaharap niya ngayon ay ang pambansang doktor, si Oscar Armstrong. Kahit na ang prinsipe ng Walsing ay maaaring hindi makapag-imbita ng gayong tao, hayaan siyang mag-isa. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nasa isang operasyon sa sandaling iyon. Kung ang operasyon ni Oscar Armstrong ay pilit na nagagambala, wala sa kanila ang maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan. Agad na nagdilim ang mukha ni Justin. May kapangyarihan siya sa Mordo, ngunit magiging walang silbi ito sa Walsing. Hindi kaya na dalhin ni Dr. Frost si Oscar Armstrong sa Mordo. Kahit si Justin ay hindi maaaring gawin ito. Samantala, mapigilan lamang ni Justin ang kanyang galit at dahan daw ang sinabi, Dr. Frost, inaasahan kong makakatulong ka sa bagay na ito. Sa isang banda, upang anyayahan si Senior Oscar Armstrong. Sa kabilang banda, tulungan na mapawi ang mga sintomas ng aking asawa. Gumamit lamang ng anumang gamot ng walang pag-aalala. Wala akong pagtutol. Hinawakan ni Justin ang kanyang ngipin sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita. Gayunpaman, ito ang tanging paraan. Kung si Angelina John ay naging lantang gulay, nangangahulugan ito na ang koneksyon niya sa pamilyang John ng Golden Sands ay naputol na. Ito ay tiyak na isang malaking pagkawala para kay Justin na malapit ng ma-promote. Maaari pa rin niyang mawala ang mga kwalipikasyon upang itaas ang mga ranggo dahil dito. Sa makatuwid, anuman ito ay isang opisyal o personal na bagay, inaasahan niya talagang mailigtas si Angelina. Mas kaunti, ang dalawa sa kanila ay may isang napakahusay na relasyon. Bumantong hininga si Dr. Frost matapos marinig ang mga sinabi ni Justin. Pagkatapos, hinimas niya ang kanyang kamay at may isang tao na agad na nagpunta upang mag-injection kay Angelina ng isang tonic. Ito lamang na ang dosis sa oras na ito ay mataas na beses na higit pa kaysa sa nauna. Habang umeepekto ang gamot, si Angelina, na ang katawan ay una ng matigas ay tila nakaka-relax ng kaunti. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, ngunit maaari lamang niyang igalaw ang kanyang dila sa sandaling iyon. Matandang Walker, patayin mo na ako. Patayin mo ako ng mabilis. Ayokong maging vegetative. Ayaw ko. Nagsimulang magsalita muli si Angelina sa sandaling ito. Parang matagal na siyang huminto. Kaya, kahit na mahina ang boses niya, mayroon pa ring tono ng pag-hysterical dito. Sinubukan pa niyang kagatin ang kanyang dila. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mahina upang gawin ito. Lady Walker,
e-absorb mo ito ng madali. Ang epekto ng gamot ay dapat tumagal ng ilang oras. Ngunit kung labis kang nasasabik, hindi ito tatagal ng kalahating oras. Ang suplemento na ito ay lumalaban sa droga. Ang dosis ay dapat dagdagan sa tuwing ma-absorb mo ito. Kung patuloy kang ganito, natatakot ako na hindi mo ito matiis hanggang sa dumating si Senior Oscar Armstrong. Kaya, dapat kang huminahon. Sumulong si Dr. Frost upang iwaksi siya sa kakilakilabot na ekspresyon niya. Hayaan akong subukan na hikayatin siya sa halip. Bumantong hininga si Justin, sumanyas kay Dr. Frost at sa iba pa na umalis. Ang mga propesor at doktor na iyon ay nagpakawala ng hininga. Mabilis silang umalis, dahil sa takot na may bulalas ni Justin ang kanyang galit sa kanila kung dahan daw ang lumakad sila. Humakbang lamang si Justin Walker matapos umalis ang lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang palad ni Angelina John at dahan daw ang sinabi. Hiniling na ni Dr. Frost na pumunta dito si Senior Oscar Armstrong. Darating siya sa lalong madaling panahon sa sandaling matapos niya ang operasyon. Kaya, dapat kang humawak. Ang mukha ni Angelina ay naging mapotla sa sandaling ito. Pagkatapos ay sumagot siya ng mahina, narinig ko ang sinabi mo ngayon. Paano kung ang operasyon ni Oscar Armstrong ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi? Kung ang kanyang pasyente ay wala sa mabuting kalagayan pagkatapos ng pamamaraan, maaaring hindi siya makaalis. O, handa siyang dumating, ngunit pagdating, ako ay naging lantang gulay na. Matandang Walker, hindi natin kayang maghintay. Dapat iligtas mo ako. Medyo kumibot ang mga talukap ni Justin. Paano niya hindi maasahan ang mga bagay na sinabi ni Angelina? Hindi lamang maaaring mangyari ito, ngunit malamang na mangyari din sila. Ngunit gayon paman, inaliw niya siya at sinabi, huwag kang mag-alala, tiyak na lalabas sa oras si Senior Armstrong. Ngumiti si Angelina, paano kung hindi siya lalabas? Marami tayong ginamit na koneksyon upang mahanap siya upang gamutin ang aking sakit. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay palaging pareho. Kailangan nating maghintay sa pila dahil kailangan siya ng bawat pasyente. Tulad ng para sa mga numero ng pila, sila ay nakalaan hanggang sa 5 taon. Maaari ba tayong maghintay hanggang 5 taon pagkatapos? Bukod dito, kung maaari nating hintayin iyon ng matagal, maaari mo bang igarantiya na mapapagaling ako ni Oscar Armstrong? Kung nabigo siya, ano ang dapat kong gawin? Maging vegetative na lang. Mas malala iyon kaysa sa kamatayan. Nanginginig si Angelina habang iniisip niya ito. Patuloy niyang pinaglaruan ang buhay ng ina ni Kate na tulad ng isang buhay na impyerno. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maaari rin siyang magtapos ng ganito. Ang lahat ng ito ay masasabi lamang na karma. Kung hindi ito magagawa ni Oscar Armstrong, kailangan nating maghanap muli ng ibang eksperto. Nagsalita si Justin ng salita sa pamamagitan ng salita. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng isang may kakayahang doktor sa malaking mundo na ito. Bumantong hininga si Angelina at sinabi, kung nabigo si Senior Armstrong, nangangahulugan ito na mamamatay ako. Bigla niyang naalala ang isang bagay habang pinag-uusapan ito, at isang kinang ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Harvey York, alam ko. Hanapin mo si Harvey. Agad niyang nakita ang aking sakit ng isang sulyap, at hindi alam ng ibang tao kung ano ang sanhi ng aking sakit. Kaya, dapat siyang magkaroon ng paraan upang matulungan akong malutas ang problema. Matandang Walker, magmadali at pumunta at hanapin siya, kahit gaano karaming pera ang gusto niya, bigyan mo lang siya. Dahil malamang napapatayin siya ni Lucas Jean. Kung kumilos tayo ng masyadong mabagal, baka mawala ang ating pagkakataon. Si Justin ay bahagyang napa-atras ng ilang sandali. Hindi niya inaasahan na gawin ni Angelina ang kahilingan na ito. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Wala man lang siya ng kaunting pagmamahal sa batang ito na nang-ahas na sampalin siya. Bukod dito, sa kanyang plano kasama si Lucas, ang batang ito ay hindi makakaligtas sa gabing iyon. Gayunpaman,
tulad ng sinabi ni Angelina, kung mahahanap ni Harvey ang problema, maaari niya talagang malutas ito. Maghintay, maghintay. Tumugon si Justin sa isang mababang tinig. Kung si Senior Oscar Armstrong ay hindi talaga makakarating ngayong gabi, makikita natin siya. Bang! Sa sandaling ito, ang pintuan ng ward ay itinulak ng pabukas. Ang kutis ni Dr. Frost ay napakapangit. CEO Walker, ang ilang mga balita ay nagmula sa Walsing. Kahit na natapos na ni Senior Armstrong ang operasyon, ang isang matandang lalaki mula sa nangungunang 10 pamilya ay biglang nagkaroon ng cerebral hemorrhage, kaya kailangan niyang pumasok muli sa operating room. Natatakot ako na magtatagal ito. Pop! Nalaglag si Justin sa upuan, at ang kanyang mukha ay walang kabuluhan. Mahinang sinabi ni Angelina, tawagan si Harvey. Hayaan siyang dumating. Ayokong maging vegetative. Kabanata 1855. Nang hating gabi, dapat ito ay sa paligid ng oras para sa hapunan. Sa oras na ito, ang Mordo Broadway ay dapat nasarado na ng ilang oras. Gayunpaman, nang dumating si Harvey York, natagpuan niya na ang lugar ay maliwanag pa rin, at naibok ito muli ni Justin Walker. Umupo si Justin sa gitna ng bulwagan sa oras na ito. Maingat niyang pinutol ang bihirang steak sa harap niya. Kumakain siya ng mabuti at dahan-dahan na parang tinikman niya ang mabangong amoy sa kanyang bibig. Maliban dito, mayroong isang tao sa isang berdeng suit na mukhang isang transcendent na nasa tabi niya. May hawak siyang whisk sa kanyang kamay at binabasa ang tao Ching. Kung hindi ito para sa screen ng mobile phone sa harap niya, maaaring isipin ng mga tao na siya ay parang walang kamatayan. Si Harvey ay pansamantalang hinayla ang upuan sa tapat ni Justin at naupo. Pagkatapos ay inutos niya ang isang mangkok ng hiwa na pansit. Kinuha ni Harvey ang mga chopstick matapos dalhin ng waiter ang mga pansit. Pagkatapos ay tinanong niya habang kumakain siya, Mr. Walker, paano ko kayo matutulungan sa kalagitnaan ng gabi? Si Justin ay tila mas masigasig sa sandaling ito kumpara sa huling oras na nagkakilala sila. Nang makita na inutos lamang ni Harvey ang isang mangkok ng pansit, hinimas niya ang kanyang kamay, at agad na isang waiter ang nagsilbi sa masarap na pinggan na inihanda ng mas maaga sa mesa. Matapos ang lahat ay handa na, ngumiti lang si Justin at sinabi, dahil hindi pa kumakain si Young Master York, maaari mong subukang makita kung ang alinman sa mga pinggan na ito ay angkop sa iyong gana. Kung hindi mo gusto ito, magsalita ka lang. Hanggat maaari mong isipin ito, naniniwala ako na maaaring lutuin ito ng chef. Gayunpaman, hindi niya ipinakilala ang pagkakakilanlan ng lalaki sa berdeng suit kay Harvey sa kabila ng kanyang sigasig. Hinawakan ni Harvey ang mga chopstick at sinabi sa kanyang sarili, hindi ako interesado sa iba pang pinggan. Ang isang mangkok ng pansit ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, hindi ako lumalakad pagkatapos ng isang maliit na kalamangan. Natatakot din ako na magkaroon ng utang na loob sa mga tao sa ganitong uri ng pabor. Pagkatapos, kinuha ni Harvey ang $15 at itinapon ang mga ito sa mesa habang nagsasalita, na nagpapahiwatig na babayaran niya mismo ang bayarin. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang bahagyang umurong ang mga mag-aaral ni Justin. Ang tao sa isang berdeng suit sa tabi niya na nagbabasa ng Tao Te Ching ay sumulyap din sa kay Harvey sa sandaling ito, na nagpapakita ng isang hitsura ng kasuklam-suklam sa kanyang mukha. Tila, hindi niya gusto ang binata na ito, si Harvey, na walang anumang kaugalian. Matapos titigan si Harvey ng ilang sandali, medyo nakaramdam si Justin. Nakilala niya ang 6 na prinsipe ng Mordo. Si Elias Patel ay headstrong, si Terry Smith ay may isang pagkatao na magalang, at si Lucas Jean ay napaka-ambisyoso. Ang bawat prinsipe ay may sariling pagkatao, gayunpaman, wala sa kanila ang may parehong pagkatao tulad ni Harvey, na ginagawang hindi makaya ng mga tao ang kanyang pagkatao. Kung hindi ito dahil walang ibang paraan, walang interes si Justin na lapitan si Harvey.
Pagkatapos ng lahat, nakaranas na siya ng malaking pagkawala dahil sa insidente ng token dati. Sa gayon, si Justin sa katunayan ay natatakot kay Harvey habang nakaharap sa kanya sa sandaling ito. Gayunpaman, naalala na kinailangan niyang magmakaawa kay Harvey ngayon, si Justin ay kailangang ngumiti at sabihin, "Harvey, ginagawa mo ang mga bagay sa isang prangka at casual na paraan, na nagpapakita na ikaw ay isang tapat at prangka na tao. Ang ganitong uri ng pagkatao ay ang pinakahinangaan ko. Sapagkat ang gayong mga kabataan ay mas kaaya-aya upang makasama kaysa sa mga naglalakad na matatandang lalaki. Masasabi ko lang, gumawa ng paraan para sa mga kabataan." Paulit-ulit na nagluluksa si Justin habang pinag-uusapan ito. Upang maging matapat, ngayon ko lang maiintindihan kung bakit ang aking anak na babae ay may kaunting crush sa iyo. Narinig ni Harvey ang mga salita. Pagkatapos ay huminto siya gamit ang mga chopstick sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, nais kong pasalamatan si Deputy Branch Leader Walker sa iyong papuri. Nagtataka ako kung ang token na ibinigay ko sa iyo sa huling oras ay napatunayan na naging kapaki-pakinabang. Matagumpay ka bang naging pinuno ng sangay gamit ito?